Sa pamumuno ng ating minamahal na Reverendo Padre Pete Sichon. Mga kapatid, minsan pa tayo nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Father. Sa ating banal na pagdiriwang, ang pakikiisa sa kalooban ng Ama ay tunay na mainam at mahalaga. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtatalaban ng kanyang kalooban at ng ating buhay bilang mga anak niya. Pakiyuko ang iyong ulo at hilingin ang kapatawaran sa Diyos Ama, lalo na sa mga pagkakataong hindi na isaalang-alang ang kanyang banal na kalooban sa sitwasyon o kalagayan ng ating buhay.
Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote. Mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binibitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac sa lingkod na mahal. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman.
Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at si Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagka lubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng masamang espiritu o ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo na lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon." Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Kay Apo Colching. Ang tao ngayong kasalukuyan, napakaraming ginagawang pagsasanay upang manatili ang pagka-eksperto ika nga sa iba't ibang larangan, o kaya panatilihin ang isang kalakasan na meron sa kanya. Halimbawa na lang po, si Amon Larry Sarmiento, naging kura paroko din po natin dito. Araw-araw po, tumatakbo po yun tuwing umaga, 1 oras. At kung may schedule man po siya ng umaga, sigurado hapon. Kung may schedule po siya ng hapon, sigurado maghahanap siya ng oras upang makatakbo siya. Bakit? Nakakatulong daw pong malaki sa kanya ang pagtakbo. Nananatili ang kalakasan ng kanyang pangangatawan. Naging parte na po ng buhay niya ang pag-exercise. Kasi pampalakas nga. At pagpapanatili rin naman ng kanyang lakas sa pangangatawan. Ang ating banal na kasulatan naman ang magsasabing ang Panginoong Jesucristo mayroon din po siyang daily exercise actually. May daily exercise siya. Alin po daily exercise niya? Wala nang iba kundi ang magdasal. Kung ang ehersisyo sa pisikal na pangangatawan ay gawain ng marami sa atin, ang Panginoong Hesus naman po ang ehersisyo ng kanyang kaluluwa, ng kanyang
kalooban ang tunay na matutunghayan sa pagkatao niya. Sa iba pananalita, hindi po natin may aalis ang kalooban ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao. Naglalaro po ang kalooban ko dito sa ating pagbasa na bakit nga ba talagang kalooban ng Diyos Ama ang masasabi natin. Kasi madaling araw pa, madilim-dilim pa, bumangon na po siya eh. At nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Ito po yung gawain niya eh. Kumbaga, sa daily exercise talaga para sa kanya ang magdasal. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo na lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. Pinababayaan po ba ng ating Panginoong Kristo ang maraming tao naghahanap sa Kanya? Hindi. Ano po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan? Sa konteksto nito, sa dami ng mga tao, kahit po manatili siya sa Galilea, ay hindi sapat ang isang araw, 3 araw. Sa halip, mananatili na lang siya. Pero ano po ang kalooban ng Ama? Ito ay ayon at bunga ng kanyang pagdarasal at ito po ay nakuha natin sa sekwensya o serye ng ating banal na pagbasa. Malinaw na nanalangin siya. Pagkatapos siyang manalangin, siya ay sumunod sa kalooban ng Ama. Ano pong kalooban niya? Na huwag manatili dito sa halip. Siya ay lumipat upang ano po ang gawin? Upang ipangaral ang mabuting balita at upang palayasin ang mga demonyo. Palayasin ang mga demonyo. Sa ibang pananalita, ang paglipat ng ating Panginoong Kristo ay nangangahulugang ang lahat ay anak ng Diyos Ama. Hindi lang kayo, sila rin. Ito ang kalooban na ipinapahayag ng Ama sa ating banal na kasulatan. Sa banal na pagbasa ayon kay San Marco. Sa ibang pananalita, mga kapatid, kung ang pagtakbo araw-araw ay isang pagpapalakas, pagpapanatili ng lakas ng pangangatawan, ang pagdarasal naman sa ating Panginoong Kristo ay pagpapanatili at pagpapalakas din naman ng kalooban ng Ama sa kanyang kalooban. Mga kapatid, tao ang Panginoong Kristo. Nakita lang nating Panginoon siya nang siya ay muling mabuhay. Huwag nating kalimutan, kagaya mo siya. Sana lagi nating isaisip at isaloob na wala siyang superpowers, maliban lamang sa angking niyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu na sumasa kanya dahil nga po sa pagkakaroon niya ng kalooban sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, tumalab ang kalooban ng Ama sa ating Panginoong Jesus. Tumatalab. Tumatalab. Nakikain po ako sa birthday bago magpunta dito. Nagbibig po ako sa Torino, pinakain kami. Nakain ako nakatatlong ano tawag dito? Nakatatlong yung lelot manok. Liliit nung lalagyan eh. Nakatatlo tuloy ako. Kaya nga sawa ng piling. Sawa ng piling. Nanay Linda. Birthday niya ngayon eh. Ayaw ko na sana, pinilit pa ako. Kumain tuloy ako ng tinapay. 3 rin. Umiinom ako, yung baso, liliit. Yung pitsil nila, yun ay pinakabaso ko sa kumbento.
In short, nabusog ako. Kaya ngayon, papunta pa lang kami dito at hanggang kanina, tumalab yung busog ko. Pag tumatalab yung tiyan, anong nararamdaman mo? Naantok ako nito. Tumalab. Tumalab. Yung busog. Tumalab yung pagkain. Dahil nga masakit yung gums ko, hindi ako masyadong makakain ng ano-ano. Pero isa lang, tumalab. Mga kapatid, ang pagdarasal po, wala nang ibang pakay kundi ang pagtalab nawa ng kalooban ng Ama sa ating pagkatao. Amen? Ang kalooban ni Kristo nawa ang maging kalooban ng tao. Ang kaloobang nagtatalaban. Baunin mo ang puntong ito. Ang kalooban ng Panginoong Jesucristo at ang kalooban ng tao nagtatalaban ang kalooban. Pagtatalaban po ng kalooban. Kung nakikipagkwentuhan tayo sa araw-araw, wala po tayong ginagawa kundi nakikipagkapwa tao na sinasabi natin. Pero kapag tayo ay regular na nakikinig, nakikiusap sa ating Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, sa ating Ama. Ito po ay isang hindi kapwa-tao, kundi pakikipagkapwa kalooban. Kapag tayo nagdarasal, isa po itong pakikipagkapwa kalooban. Ang kalooban ng Diyos Ama ay tumalab sa kalooban ng Diyos Anak sa kanyang pagdarasal. Ito po ang kahalagaan ng pagdarasal. Hindi yung pagbangon sa umaga, sa ngalamat, ang anak ng Espiritu Santo, salamat, tapos na. Hindi pag matutulog sa gabi, sa ngalamat, ang anak ng Espiritu Santo, Ama namin sumasalay ka, sambay ng alma, pasabi ng kaharian mo, sundin na loob mo sa lupa para sa langit. Ang taong mabilis magdasal, mabilis rin mamatay. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. May minamadali yan Diyos eh. Mamadaliin ka ng Diyos kapag nagkataon. Biro lang. Ibig sabihin, pwede po bang, masasabi po ba natin, totoong dasal ang ating ginawa kung hindi naman natin nararamdaman ang ating ipinagdarasal? Hindi. At higit doon, hindi po natin masasabing tunay na pagdarasal kapag hindi natin nakikita at nalalaman ang kalooban ng Diyos Ama. It is not our will, but Thy will be done. Ang kalooban mo, Ama, ang isa sa alang-alang ko. Bakit? Bakit? Dito po natin makikita ang Diyos na tunay. Totoong may Diyos. Tama o mali? Ang pinag-uusapan, hindi yung totoo ba ang Diyos o hindi ang pinag-uusapan, tunay nga ba ang Diyos? Ang ibig sabihin, alin ba ang patunay na totoo ang Diyos? Wala nang iba, kundi ang pagkilala mo at hindi pagkilala niya sa Diyos Ama. Ang pagkilala mo at hindi pagkilala niya sa ating Panginoon. Ang iba po, ang pagkilala kasi sa Panginoon, para siyang bangko. Ibig sabihin, kung mayroon kang idiniposito, mayroon kang i-withdraw. Parang ang lahat ng mabuting ginawa ko, marapa lamang na
magiging mabuti ang pamumuhay ko, ang buhay ng mga anak ko. Ay, hindi po ganun. Hindi ganun. Para pong yung tiyahin ko bago siya mamatay. Bago siya mamatay, umiiyak. Amo, obat, milyari ka na ako ini, kabang ako naman Pepa Bren, nga pong gino. O kaya nga sabi ko sana, malapit na lang siya mamatay. Sabi ko sana, tita, kaya nangyari sa yan dahil hindi mo siya pinabayaan. Baka hindi pa niya maintindihan. Mapabilis lalo ang kamatayan niya. Porque ba, nanilbihan ang isa, habang buhay niya sa Diyos, ang kapalit ba nito ay isang maayos at isang mahabang buhay? Sandali. Hindi yata tama na diktahan ang Panginoon sa kung ano ang kalooban niya. Porque ba ibinigay ko ang pagkatao ko, nagpari ako, ibig ba sabihin, hindi na ako makakaranas ng problema? Sandali. Para masasabihin ko sa akin pagdarasal, hindi naman yata dapat ito, na maranasan ko ito. Unfair naman, nagbibigay ko lang nga sarili ko, tapos, iniwan ko lang nga lahat tapos, meron pag ganito? Hindi. Ang sinasabi ko lang po, napaka simple, pero tunay na mahalaga sa ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos Ama. Ang tunay na pakikipagkapwa kalooban ay tatalaban ng kalooban ng Ama at ng iyong makataong kalooban. It is in this sense that we can really feel the reality of the presence of the Holy Spirit working in us. No more, no less. Dito natin malinaw na matutunghayan at mapapatunayan na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng Espiritu niya, ng Panginoong Yesus, na sa atin nagsasabi ang tunay na kalooban ng Ama ang iyong sa buhay. Noong pong sa isang parokya ko, inaway ako ng 2 konsehal ng barangay. Kasi gusto po nila yung pabasa hanggang Sabado. Sa amin, ang pabasa sa mahal na araw, Lunes, Martes, Miyerkules. Bakit? Kasi Martes, Biyernes, Sabado, Linggo, ng mga activities na iyon. From Thursday o Sunday po ito activity ng komunidad na magsasama-sama ang magkakapatid. Huwebes Santo, sisisihin ng mga kasalanan, mangungumpisal, hindi yung pabasa. Ganun po yun. Na Biyernes Santo, manahimik, hindi yung maingay. Sabado de Gloria, nabuhay na, muling nabuhay na, binabasa pa, si Kristo ay nakahimlay pa sa kamatayan na napaka-impractical. Ang kautusan na ito ay gustong maipaliwanag lamang na tayo ay magkakapatid nga, iisa sa pananampalataya. Ito po yung 2 konsehal. Ang gusto nila Sabado. Ay, Panginoon ko, hindi po ako papayag. Kahit konsehal kayo ng bayan at ng barangay. Ay ako po gano'n, hindi ko pababaya yung mga kapatid ko, mga anak ko na malis ba ng paniniwala. Tama bang pagdating ng Sabado, iipunin yung, alam niyo po yung gano'n? Pepinitensya, mas ating pakiramdaman kahit ang magpalaspas nga ra. Nyano kanyaman pamalasbasan pag yung palaspas, ang sarap hakasin
Iipunin nila ng Sabado ng umaga, Sabado de Gloria. Yun po ay nakagis ng gawain. Iipunin. Pati yung hindi taga roon. At ano ba gagawin? Pagsosolicit ang mga yan dahil may cash at bigas. Kahit naman nangangailangan ng pera at bigas, ang katawan, magkaroon lamang. Sabado de Gloria na yan. Sabado de Gloria. Di pa rin pinagpilitan, ang ayaw na ayaw ko lang sa isang public gathering, lasing sila, pinahiya nila ako. Ang dalawa. Ang sakit ng yung pinahiya ka. Alin po yung masakit? Yung sinasabi nilang may babae ako at may anak, ay di napansin yun eh. Ano magagawa ko? Kumukha akong babaero. Ang mahalaga, halang. Kilala ko ang sarili ko pa. Kilala ko ang sarili ko. I mean, alam ko po kung paano ako lumaki. Basta, ayaw ko po yung pinagsasabi. Masakit. Alam niyo po kung alin ang masakit. Ang pinakamasakit sa akin, wala nang iba kundi yung hamunin ang pagkalalaki ko. Yun yung buhay ko dati. Yung hindi pa tapos magsalita o wala pa sinasabi salita, dumadapo na ang anumang mapulot ko o makita ko o daladala ko. Yun po yung buhay na tawag dito na hindi tama, na iniwanan. Yun po ang masakit. Ang masakit doon, hindi yung ipahiya ka nilang, di ba? Pahiya ka nila. Ay, ano nga yun? Anong pakialam ko? Hindi naman totoo yan. Hindi yun eh. Ang masakit doon yung after some years na naging pare, ngayon pa lang nangyari yung hinahamon, yung pagka-lalaki mo. Naikwento ko na po yata, 3 months. Sa bawat pagtulog, kuminsan na napapabangon ka ng di oras. Bakit? Sa sama ng loob. Bilang lalaki. Bilang lalaki. Alam niyo po bang humantong sa mag-isa ako, umiiyak? Gusto ko talagang gumanti. Yeah, totoo. Totoo. Gusto kong gumanti. Kahit dalawa po sila, kilala ko rin yung sarili ko at alam ko rin kung ano ang gagawin ko. Ang hirap po. Ang hirap. Nahaharap ka sa isang sitwasyon na yung ego na nasaktan, ipagtanggol mo, yung pagkalalaki. At heto naman ang isang kalooban na nagsasabing ipagdasal mo. Paano ko ipagdarasal yung mga gagong yun? Yun ang una. Never in my life. Dahil po, kasi ako pag inaaway ako, pag may nagsasalita sa akin, hindi ko pinapansin yun. Kaya kahit po ano sabihin yung hindi tama na sinasabi ng tao, kahit sino, hindi ko po papansinin yun. Hindi ko hilig yung pansinin yung gano'n. Dahil na kung hindi totoo. Pero kung totoo, pansinin mo para lumago pa ang pagkatao. Anyway, ano pong ginawa ko? Sabi kasi ng Diyos pagdasal mo. Pag masama daw ang loob mo, kapag masakit daw at mainit na ang ulo mo, pagdasal mo. Sige nga, kako. Sige nga, pumayag ako. Isa lang po itong karanasan ko sa buhay na kaya malakas na loob kong i-share sa inyo yung
Sa pagdarasal pala, totoo malalaman mong totoo ang Diyos kapag tumatalab siya. At kapag tumatalab siya, ang kalooban niya ang nangyayari. Ang kalooban niya ang naisa sa buhay. Ang kalooban niya ang totoong kinikilala. Higit doon. Totoo nga pala. Bakit nga ba kailangan nating pagdasal at patawarin yung kapwa ayon sa pakikipagkapwa kalooban natin sa Diyos? Simple lang. Dahan-dahan din po. After 3 months, masama po yung loob ko After some months, pero sigurado po ako, mas higit pa sa 3 buwan, hindi ko kaagad namalayan na wala na pala ang sakit. Bakit? Dahil sa gawaing tunay na magbibigay at magdudulot ng kapayapaan sa akin ay hindi yung kapatawaran sa Kanya. Sabi ko nga po noon, in terms of forgiveness, we should forgive other people who sinned, sabi nga, against us. Not because they deserve to be forgiven, but we deserve peace in ourselves. Ang tunay na kahulugan po ng pagpapatawad ay hindi dahil karapatan mo patawarin kita. Hindi po yun. Karapatan ko ang magkaroon ng kapayapaan sa aking kalooban. Dahil kung hindi ako magpapatawad, kung hindi ko siya ipagdarasal, kung hindi ko siya, kung patatawarin ko siya at ayaw ko naman siya nakikita, hindi ito tunay na kapanatagan. Hindi ito tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan pala, ayon sa kalooban ng Diyos Ama, ay ang gumawa ka pa rin ng kabutihan sa kabila ng isang kagaguhan na ginagawa sa iyo. At ito ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa kalooban. Pagtatalaban na masasabi natin, totoo, pinapalakas ng pangangatawan ang pag-iehersisyo, araw-araw, ang pagtakbo. Pero wag din po naman natin kalimutan, sa oras pala ng pagsubok, sa oras pala ng pasakit, sa oras pala ng anumang problema o mabigat na alalahanin, karamdaman itong pangangatawan, anuman ang problema ito na iyo sobrang inaalala, ikaw ay mananatiling payapang nakatayo dahil wala ka ng ibang pinag-uugatan kundi ang kalooban ng Ama. Tingnan nyo. Salamat sa pagpupuri sa Panginoon. Tingnan nyo po ang Panginoon Jesucristo. Inatrasan ba niya ang kamatayan? Tingnan nyo si Jesus. Inatrasan ba niya alam niya, buhulihin siya? Alam niya, papatayin siya. At pahihirapan siya. Alam ko, naniniwala at sumasampalataya rin ako na alam niya na muli siyang mabubuhay. Pero, huwag po nating alisin yung isang katotohanan. Sabi ko kanina, tao siya. Tao siya. Naging totoong tao. Kapag sinasabi po natin totoong tao siya, ibig sabihin, kung ano yung pangamba natin, ay pangamba niya rin. Kung ano ang naramdaman natin, ay naramdaman niya rin. Kung ano ang buhay natin, ay buhay niya rin. Pero, ang mahalaga pala, ay ang pagka-Diyos niya. Alin po yung pagka-Diyos niya? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Dito niya ipinakitang malinaw ang pagmumukha ng Diyos Ama. Dito niya ipinakitang malinaw ang pagmumukha ng Ama. Tayo po, sa ating buhay pagdalangin, sinisiguro po tayo ng Panginoong Diyos na malinaw natin siya makikita kahit siya lingid sa ating mga mata. Ang mahalaga sa buhay pagdarasal, tumatalab ang kalooban niya sa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Magsitayo po kayo ngayon at ipagpatuloy ang pagdulog sa Kanya. At sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama, dinggin mo kami. Ang inang simbahan, upang sila ay patuloy na magdulot at maghatid ng kagalakan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ang mga mag-asawa na pinagbuklod ng pag-ibig ng Diyos, upang sila ay mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at maging huwaran nawa sila sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Ang mga nagkaalinlangan sa kanilang pananampalataya upang ang mga kababalaghang ginawa ni Kristo noon at ginagawa ngayon ay magpalalim sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Ang lahat ng natitipon dito ngayon upang sa araw-araw na gawain ay makita at madama natin ang dulot na kagalakan ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang tunay na kailangan ng iyong mga anak. Dinggin mo po ang aming dalangin. Ikaw ang kailangan namin. Wala nang iba. Dahil ikaw ang kapanatagan, kapayapaan ng aming mga kaisipan, ng aming mga kalooban. Sa mga pagkakataong batid namin ang sarili naming kahilingan, alam naman po namin na hindi mo ipagkakalob ito mas higit na mahalaga ang sa iyo. Dahil ikaw ang aming kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Magsitayo po. mga kapatid, upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyong banal. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami po nawa ay maging kanyang kaparis. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayon sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at makabuhay, namin natapos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama naming makapangyarihan, kami ay nagkatipon ngayon
bilang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nga isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig sa pangunguna ng aming mahal na Papa na si Francisco, ng aming obispo na si Florentino at ng Talang Kaparian, maging galap nawa ang pag-ibig sa iyong buong iglesia. Tanggapin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila muli mabubuhay. Ang lahat ng mga pumanaw, patuloyin mo sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin kami at pagdapating makasalo sa buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag po tayo sa ating Diyos Ama sa dasal na itinuro ng Panginoong Hesus. Ama, hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong mga anak at huwag ang aming mga kasalanan. Kalooban mo kami ng kapayapaan na ayon sa iyong kalooban at hindi ang sa amin. At kami rin ay pag-isahin mo ayon sa iyong kagustuhan na malinaw naming makita ang pakikisama ng Espiritu Santo. Kaya ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Pagkaloob po natin ito sa ating mga kapatid. Kapayapaan po. Sige po, pagkaloob niyo. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw lang nakita at nakilala ng sangkatauhan ang pagmumukha ng Diyos Ama sa kalooban ng Panginoong Hesus. Kaya't mapalad tayo, hinayaan niyang maging malinaw din siya sa buhay nating araw-araw, lalong-lalo na kung isa sa loob natin ang kanyang kalooban sa konteksto ng pagdarasal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Paalala lang po, sa darating na linggo, aalis po tayo ng alas 5. No? Lahat po nasasama, alas 5 po. Ini-announce na, sinabi ko na po yung mga detalye kay Ana para hayag na lang sa inyo. Siya na po bahala. Alas 5 po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, humayo na tayo lahat sa kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos.